Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nasagip sa isang rest house sa Tagaytay ang isang Chinese national na ikinulong at tinorture umano ng kanyang mga kapwa Chino. Sa investigasyon, ginawa yan sa biktima para patahimikin dahil titiwalag na umano sa iligal na aktibidad ng grupo. 17 Chino ang arestado sa pasilidad na puga din ng samut-saring pang-scam. Tunghayan sa aking pagtutok. Samut-saring computer, cellphone at SIM card ang tumambad sa NBI nang salakayin ng isang rest house na ito sa Tagaytay kagabi. Ang bawat sulok ng kwarto puno ng computer na ginagamit umano sa panloloko gaya ng crypto scam. Sa isang silid pa nga, aktual na nakita ang mga naka-charge na cellphone na ito. Yan, lahat yan. Pag-transfer ng pera, mga crypto. Nakita nyo, Chinese character. Inaresto sa lugar ang 17 Chinese national na stay-in umano roon. Nabuking ang umano'y scam hub sa sumbong ng isang Chino na tino-torture umano doon. Nasagip doon ang Chino. So ito yung na-save natin na biktima. Actually, gusto na niyang kumalas sa grupo. Pero ayaw siyang pakalasin, kaya binugbog siya. Sino mga nambugbog sa'yo? Ito. Oh, sino pa? Ayos eh. Ito. Yung nakaputi. At saka, yan. Titiwalag na raw sana sa grupo ang Chinese, pero para hindi makapagsumbong, ikinulong siya at saka tinorture. Yan, ikaw yan. Binubugbog, kinukuryente. Dinala sa NBI VTech ang mga Chinese na sasailalim sa inquest bukas sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sinubukan naming kunin ang kanilang panig pero tumanggi sila. Kinumpis ka rin ang mga computer at cellphone na sasailalim sa pagsusuri. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Bukod sa Kamara, magkakasaan na rin ang sariling investigasyon kaugnay ng war on drugs ang komite sa Senado na pinamumunuan ni Senador Bato de la Rosa. At kabilang daw sa imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pumalag naman ang kampo ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings dahil paano raw imbestigahan ng mga dawit ang sarili nila. Nakatutok si Mav Gonzalez. Si Senador Bato de la Rosa ang nakaupo noong hepe ng Philippine National Police nang unang ipatupad ang war on drugs ng Duterte administration. At ngayong isa ng mambabatas at chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, magkakasaraw siya ng sariling investigasyon sa war on drugs pagkatapos ng mga revelasyon sa Kamara na nagkaroon ng reward system sa kada mapapatay sa gyera kontra droga. Kasama raw sa iimbitahin ni de la Rosa ang kanyang dating boss na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami mag-imbita kasi mas kuwaman siya, mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa lower house. Pinakausap niyo na siya? Hindi pa talaga, pero I don't think na hindi siya attend kung ako ang mag-imbita. Kung ano man yung mga issues na binato doon laban kay Senador Bongo, laban sa akin o sino pang ibang inaakusahan doon na ayaw mag-attend doon, pwede siya mag-attend dito sa Senate hearing. Pero diskumpiyado rito si Manila Representative Benny Abante na co-chair ng Quad Committee na nag-iimbestiga sa umano'y extrajudicial killings nung panahon ni Pangulong Duterte. Well, you know, the thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. No? But just imagine, he was only a Brigadier General all of a sudden. Nagdagdagan siya ng star, no? Naging Major General siya and naging Director General. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. Kung gusto ko lang talagang gamit yung committee ko, di matagal ako nag-hearing dyan. Kaso lang, nahiya rin ako dahil baka sabihin ng tao na observing yung ginagawa ko. May delikadisa rin tayo nahiya rin tayo. Pero kung kinakailangan na talaga na
yung checks and balances, then we have to do it. Kasama si De La Rosa sa diagram na inilabas ni retired Police Colonel Royina Garma tungkol sa sinasabing reward system. Gayon din si Senador Bongo na nagsilbing malapit na aide ni dating Pangulong Duterte. Sinabi ni Go na bukas siyang maghain ng resolusyon para imbestigahan din ng Senado ang war on drugs. Investigation rin po dito sa Senado. Kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede nating pakinggan dito. Lalong-lalo na ang ating chairperson, si Senator Bato, is the chairperson of the Committee on Peace and Order. At siya po ay Chief PNP para malaman natin kung ano talagang totoo at ano po yung naidudulot nito. Pumalag dito ang abogado ng kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Hindi po pwedeng imbestigahan ng mga perpetrators o may kasalanan ang sarili nila. Kapwa itinanggi ni Go at De La Rosa na may reward system noon. Ang sabi pa ni De La Rosa, kung meron man, hindi raw siya sangkot dito at maaaring ginawa ng palihim. I am not connected in any way. Siguro, in my official capacity as the Chief PNP, pero hindi ko ma-monitor lahat ng kapulisan ko 24/7 kung anong ginagawa nila lahat. Pero yun lang siguro, kung mag-responsibility as the Chief PNP. Pero kung sabihin mo na may direct hand ako kung anong plano, anong ginagawa o anong nangyari, I don't think so na meron silang maliligla ko. Kilala raw ni De La Rosa si Garma pero hindi raw ito nagtrabaho sa ilalim niya. Tugon naman ni Abante, tinulungan si Garma ng kanyang mga abogado pero sariling salaysay pa rin daw niya yon, kaya nga raw siya naging emosyonal habang binabasa ito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Umaasa ang Quad Committee sa Kamara na may lulutang pang testigo sa gumugulong na investigasyon sa umano'y reward system sa kampanya kontra droga ng Duterte administration. Hindi rin daw magbibigay ang komite ng ebidensya sakaling manghingi ang International Criminal Court o ICC. Nakatutok si Maki Pulido. Sa Quad Committee hearing noong August 29, kinumpirma ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido, dating Chief of Police ng Albuera, Leyte, ang reward system sa Operation Tokhang ng Administrasyong Duterte. Alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala. Sa huling pagdinig ng Quadcom, idinitalya naman ni retired Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma na umabot daw ng 1 milyong piso ang reward kada mapatay. The Davao model referred to the system involving payment and reward. From what I understand, starting 20,000 to 1 million. Ang gustong malaman ngayon ng komite, saan galing ang pondo? Posible raw, ayon kay Surigao del Norte Representative Ace Barbers, overall chairman ng Quadcom, na pondo ito mismo ng gobyerno. Marami kasing mga anggulo, no? Una, sinasabi, maaaring nanggaling daw ito sa confidential or intelligence fund ng ating Office of the President. Marami naman nagsasabi, ito ay galing daw sa PCSO, no? Yung STL or yung Lotto. Kaya nakikipag-ugnayan na ang komite sa Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council para matunton ang money trail. Mag-a-appear yan sa COA, mag-a-appear yan sa pag-imbestiga doon sa mga intelligence fund and confidential fund na nakalagay ng operational expenses. Noong nagsisilbi daw siyang kalihim ng Department of Justice ng Duterte administration, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na may mga naririnig na sila tungkol sa reward system, pero wala raw testigo. Kahit daw sa investigasyon ng Commission on Human Rights noon, haka-haka lang ang reward system. Sa mga susunod na pagdinig ng Quadcom, meron kayang lumutang na testigo para idetalye kung saan galing ang pondo? Sa ngayon, honestly, wala pa. But we believe na merong lalabas. Sa kwento ni Garma, siya ang hininga ni dating Pangulong Duterte ng rekomendasyon kung sino ang maaaring magpatupad ng reward system sa war on drugs sa buong bansa. Pero sinabi ni Barbers na hindi pa nila masasabing may direktang koneksyon ng dating Pangulo sa patayan. Hindi naman natin nga sinasabi sa ngayon yan because wala pa ho tayong ebidensya. Wala pa rin ho tayong
corroborative statement. Dagdag niya, hindi sila magbibigay ng mga dokumento sa International Criminal Court o ICC kung saan iniimbestigahan si Duterte at ilan sa kanyang mga dating opisyal kaugnay ng EJK. My personal stand on the issue is that since we are not members of the ICC and the President has made a clear statement as to his position dyan sa ICC, I will support that position. If they want to have access on records or access to information about the investigation, the ICC can go to the all social media platforms. It's all recorded. It's a public record. So they can access that anytime. And we will not stop them from doing that. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Sugatan ng isang ginang na naka-wheelchair at kanyang anak na tumutulak sa kanya matapos mabundol ng motorsiklo habang tumatawid sa Nagcarlan, Laguna. Nakatutok si Dano Tingkungko. Tumatawid sa kalsada ang isang babae at kanyang nanay na naka-wheelchair sa kuha ng CCTV sa Nagcarlan, Laguna. Malapit na sana sila sa kabilang gilid ng kalsada nang biglang may dumating na motorsiklo. Nasalpok ang mag-ina at sa lakas ng impact bahagya silang tumilapon kasama ang rider. Naisugod naman agad sa ospital ang mga biktima na nagtamo ng mga sugat at bali sa katawan. Paliwanag daw ng rider, hindi niya agad napansin na patawid ang mag-ina. Nangako naman daw itong sasagutin ng lahat ng gasto sa pagpapagamot. Nagkasundo na kami sa usap na lahat ng gastusin sa ospital ay sasagutin ko. Paano yung wheelchair naman? Sa ngayon, kung kaya pang may repair, re-repairing ko, paparepair ko. Kung hindi na, ibibigil ako ng bago. Pasensya na ngayon. Sa mga nangyari, hindi ko rin kagustuhan. Aksidente talaga. Pasensya na talaga sa inyo. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, sa mahigit 20,000 insidente ng road crash sa labas ng Metro Manila noong nakaraang taon, 12,000 rito ang kinasangkutan ng mga motorsiklo. Sa Metro Manila naman, halos 7,000 motorcycle-related road crash ang naitala mula Enero hanggang Abril ngayong taon. 57 ang average ng mga motorsiklong nasangkot sa disgrasya sa kalsada sa panahong ito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Hindi man lang umabot sa kalahati ang bilang ng mga banyagang sangkot sa Pogo na voluntaryong nagpa-downgrade ng kanilang working visa ayon sa Bureau of Immigration. Ang mga hindi umabot sa deadline kahapon pinaalis na sa bansa sa lalong madaling panahon. Nagbabalik si Dano Tingkungko. Napasuna kahapon, October 15, ang deadline ng Bureau of Immigration para voluntaryong mag-downgrade ng working visa ang lahat ng mga banyagang sangkot sa Pogo. Pero sa datos ng BI, sa mahigit 30,000 banyagang Pogo worker, wala pang kalahati o 12,000 lang ang nagboluntaryo para magpapalit ng temporary visitor visa. Kabilang sa mga nagpa-downgrade umano ang 17 banyaga na kasamang nahuli sa nabistong scam hub sa Makati. Ayon sa Bureau of Immigration, ang mga Pogo foreign workers na voluntaryong nagpa-downgrade ng kanilang work visa, bibigyan ng panahon para tapusin ang anumang pending business nila sa Pilipinas. They automatically get 59 days to wind down their affairs. Yung mga voluntarily umalis po ng bansa at nag-downgrade ng kanilang visa may return to the Philippines if they have legitimate reasons to go back to the country. Halimbawa po, those with families here already, those who want to apply on other sectors legitimately. At ang mga hindi voluntaryong nagpa-downgrade ng visa, otomatiko nang pinatawan ng order to leave na nakarecord na sa kanilang pasaporte. Ibig sabihin, sa lalong madaling panahon, kailangan na nilang umalis ng bansa. Nilinaw ng BI na hindi man derogatory record ito, permanente na itong nakalagay sa pasaporte ng dayuhan at pwedeng maging hadlang para makabalik muli ng bansa. Pag makita po yan ng immigration officers, there will be more scrutiny sa kanila dahil yun po ay tinuturing natin na red flag dahil nagtagal po sila dito without legally downgrading their visas. Pagpasok ng Enero, kung sino pang natira sa bansa, uhulihin na para ipa-deport at ipa-blacklist. We are monitoring their departure up until the end of the year. After the year ends, lahat na po yan tinuturing natin na illegal. Whether they filed for downgrading, whether they did not file for it, as long as they remain inside the country.
Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung, Nakatutok, 24 Oras. Nabisto sa Maynila ang paggawaan umano ng mga peking dokumento tulad ng NBI clearance, titulo ng lupa at maging bill ng kuryente. Nakatutok si John Consulta. Ordinaryong bahay lang sa unang tingin. Pero pugad pala ng paggawaan ng mga peking dokumento ang 3 bahay na ito sa Santa Cruz, Maynila. Tumambad sa mga ahente ng NBI Special Task Force ang mga computer, printer, cutter, laminator at pang-dry seal. Ayon sa NBI, ang kanilang sinalakay, isa sa mga pangunahing gumagawa sa Maynila ng mga pineking dokumento ng gobyerno. May mga nakuha ring peking land title, LTO license, mayor's permit, titulo, medical certificate, police clearance, NBI clearance, peking cheque at iba pa. Di raw naging madali ang pagtunton sa hideout ng grupo. Medyo mahirap kasi marami ho sila doon at alam na nila isintingin pa lang kung medyo operatiba yung dating mo. May team rin nasa labas, may team rin sa loob. Napakadelikado. Example, kayo'y kukuha ng katulong, re-require nyo ng NBI clearance. Makakapagbigay ang isang pusakal, isang wanted person ng NBI clearance na tatanggapin nyo sa bahay nyo. Bandang huli kayo na nabiktima. Driver's license, the same. Nakakapagmaneho na hindi naman nakapag-test, hindi naman marunong mag-drive. Napakadelikado. Ang nakaagaw pa ng pansin sa mga operatiba, pati electricity bill, pinepeke ng grupo. May nakita pang ang template sa kanilang mga computer. Kasi yung mga ganyang klaseng proof of billing, ginagamit po lang sa application. Halimbawa po kayo mag-a-apply ng loan. Kung makakakuha po tayo ng mga ganyang fake documents at ipepresenta natin sa mga kumpanya, ano po yun, delikadong bagay. Sumisigil ng 500 hanggang 1,000 pesos sa kada peking NBI clearance, pero mas mahal kung titulo na ng lupa ang pepekein. Aminado ang NBI na talamak ang ganitong gawain sa Maynila, kaya meron silang planong gawin para mabawasan ang illegal na gawain ito. Probably because yung naikakaso namin sa kanila, falsification, nakakapag-bail out sila. No? Mababa lang ang piyansa. Is an issue of legislation, i-address po namin with the director sa ating mga kongresista na kung pwede, taksan natin yung penalty para nang sa gayon magkaroon ng deterrence at magsilbi itong warning na siniseryoso ng gobyerno itong mga klaseng krimen na to. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga suspect na kinasuhan ng falsification of public documents. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Sinampahan ng reklamong Graft and Corrupt Practices Act si suspended Porac Mayor Jing Capil at 9 na iba pang kasalukuyan at dating opisyal ng bayan. Kaugnayan sa umano'y mga papel nila para makapag-operate ang kumpanyang nagpapatakbo ng iligal na pogo sa Pampanga. Nakatutok si Salima Refran. Filed complaint against Mayor Jaime C. Capil of Porac, Pampanga. Matapos suspindihin ng Ombudsman ng 6 na buwan, reklamong paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act naman ang kinakaharap ni suspended Porac Mayor Jing Capil kaugnay ng niraid na Lucky South 99 sa kanyang bayan. Naghaid ang PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ng reklamong graft laban kay Capil at sa 9 na iba pang kasalukuyan at dating opisyal ng Porac para sa umano'y mga aksyon para makapag-operate ang Lucky South 99 sa Porac. Sila po ang nag-aproba ng business permit ng hindi naman qualified ang Lucky South dapat sa Pogo. Pag tinignan nyo yung application forms, blanco-blanco pero na proseso. Ang primary purpose ng kumpanya ng Lucky South ay outsourcing, hindi Pogo. So labag ito sa kanyang primary and secondary purposes. Kasama sa mga inirereklamo si Vice Mayor Francis Tamayo, hepe ng Business Permits and Licensing Office ng bayan na si Emerald Vital at 7 pang mga konsehal na umupo sa Sangguniang Bayan. Isang testigo ang iniharap rin sa paghahain ng reklamo. Eyewitness siya na nakikita yung mga personalities na yon pumupunta ng Porac, pumupunta ng Lucky South. We don't know, pero hindi yung sa on a regular basis, monthly basis talaga. Ang reklamong ito idaraan rin sa evaluation process ng National Prosecution Service bago isalang sa preliminary investigation.
Pero dahil mga public officials ang sangkot, sakop rin ng Office of the Ombudsman ang kaso. Kung ano man ang resolusyon na lalabas ng department, ito po ay hindi agad-agad may isa sa publiko. Ito po ay dadaan muna sa Office of the Ombudsman para kung ito'y aaprubahan nila o hindi ang recommendation. Patuloy na sinusubukan makuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga respondent. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Ngayong papalapit ang Pasko, pinaghahandaan na ng MMDA ang pagbigat ng traffic, lalo na sa Metro Manila. Nakipagpulong na sila sa pamunuan ng mga mall sa kahabaan ng EDSA na magpapatupad na raw ng pagbabago sa oras ng kanilang operasyon. At nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Vicky, nagsisimula na nga ang maramdaman ang Christmas rush kahit October pa lamang, yan ay ayon sa MMDA. Kaya nga may pakiusap na siya sa mga mall na i-adjust na yung operating hours at kahit yung mga sale ay pinapaagahan na rin. Tuwing na lang magpapasko, ganito kabagal ang daloy ng trapiko sa EDSA. Sa dami kasi ng mamimili at mga bumabiyahe sa kasagsagan ng Christmas rush, siksikan din ang mga sasakyan, lalo yung malapit sa mga mall. Pero sa datos ng MMDA, ngayon pa lamang malaki na ang idinami ng sasakyan sa EDSA, ilang buwan bago magpasko. Ang volume ngayon ng sasakyan sa EDSA nasa 421,000 na, noong isang buwan mula sa dating 400,000 noong Agosto. Kung babiyahe kayo ngayon dito sa EDSA, mas mabagal na ng 1 kilometro kada oras ang takbo nyo dito. Ayon sa MMDA, epekto na yan ng maagang Christmas rush na ngayon pa lamang ay ramdam na at lalala pa. Paano pa kaya sa Pasko kung saan kabi-kabila ang Christmas shopping? Kaya nga ngayon pa lamang may pakiusap na ang MMDA sa mga mall para mabawasan yan. Mag-adjust ng mall hours. Normally, umaabot tayo na halos half a mil. Pag habang lumalapit yung Christmas season, we expect na before Undas, bibigat pa yan. Then after Undas, dire-diretso na yan hanggang Christmas time na. May tinatayang 29 na mga mall sa kahabaan ng EDSA, kaya ang pangkaraniwang takbo na 20 hanggang 21 km per hour, nasa 19 km per hour na lamang sa northbound at mas mabagal na 18.13 kph pa southbound. Pamayag naman ang mga mall na simula November 18 hanggang December 25, sa halip na alas 10 ng umaga, alas 11 na ng umaga sila magbubukas. Pero magdidesisyon pa sa mga susunod na araw ang mga mall kung anong oras sila magsasara. Ia-anunsyo na lamang daw nila ito. Mas aagahan din daw ang mga Christmas mall-wide sale na dapat gawin bago mag-November 18. We are supporting naman kasi whatever MMDA is requesting from us, sir. So, most likely naman the bonuses are released before November 18 din pa. Lahat po ng sales namin talaga prior to December, and recognizing as well na yung mga bonuses po na-release prior to November 18. We're going to follow din naman the request of our MMDA regarding itong holiday season natin to ease yung congestion sa EDSA during itong holiday season natin. Umaasa ang MMDA na kahit papano ay maibsan ang volume ng mga sasakyan na sa mall ang punta. Nai-scatter lang natin siya. Kung napupunan nyo naman this past few years, hindi na tayo nakaka-experience nung tinatawag nilang Carmageddon na nagiging parking lot talaga ang ating mga kalsada. Bumabagal man siya at is moving. Vicky, plano rin ng MMDA na kausapin yung Department of Transportation para pag-usapan naman kung posible na i-extend naman para sa mga commuter, yung LRT, MRT at saka yung EDSA bus carousel. Vicky? Joseph, kanina nabanggit mo na mula Agosto, mas tumaas yung volume ng sasakyan. Nangangalahati pa lang tayo sa Oktubre. Masasabi ba ng MMDA kung gaano kalaki o ilang porsyento ang kadalasang itinataas ng dami ng mga sasakyan sa EDSA kapag ganitong holiday season? Ayun na nga, maganda na tayo dahil kung 421,000 na tayo noong September, mga 10 to 20% ang posibleng itaas niyan kasi ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, umaabot tayo ng 500,000 kada araw sa EDSA. Pero ang observation nila, pagkatapos ng 25,
bagsak na yung figure na yan. Dahil alam mo na, yung mga probinsya ay yung mga tao nasa kani-kanila ng mga probinsya, Vicky. Joseph, ano raw yung dahilan kung bakit November 18 yung naisipang simula ng adjusted mall hours? Dahil lang ba sa bonus ito? Sana maaga yung release ng bonus, pero ang mas operational, Vicky. Kasi para magbigay ng pagkakataon, mabigyan ng pagkakataon yung mga mall na i-reconfigure nila yung kanilang schedule. Pero normally, every year naman, tuwing ganitong panahon, ina-announce ng MMDA yung pag-adjust ng mga mall hours para may time yung mga mall, pati yung mga tao na parang makapagplano na kailan ba ako dapat mag-shopping para sa Pasko. Yun, Vicky. Yun. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.